Nelson Lubao at Ruby Cristobal. Ruby Cristobal, ang inyong weekend tandem sa Baguyana. Bago yan ah. Siguro po ay marami sa atin ang nakikinig o nakarinig na ng technology kung saan maraming doktor ang nanggagamot gamit ang computer. At ang pinaka-advance pa ay yung pwedeng gawin sa mga advanced din na mga bansa ay mag-opera gamit lamang ang computer. Kahit pa ang pasyente ay nasa ibang lugar o kaya ay nasa hospital. Yan po ay telemedicine ang tawag sa ganyang technology. Kaya ako natatawa kasi parang wala yata mga tuldok to. Ayaw ko pahingahin. Sabi ni Isa, wag kang huminga sa pagitan ng sentences. Ay, alam ba ninyo na dito sa Pilipinas ay nagsimula na rin gawin ang telemedicine system? Really? Ibig sabihin ay posible nang ma-diagnose at mag-recommend ng real-time treatment o medication ng mga dalubhasa sa mga pasyente na nasa malayong lugar. Halimbawa, ang yung doktor ay nagsisiming sa Boracay. Biglang kailangan ng kanyang pasyente na, Dok, ako'y nahihirapang huminga. Remote diagnosis, ganon? Oo, pupunta yung doktor sa internet. Siguro, patingin ng katawan mo. Parang hindi ko type yun. Huminga ka nga na malalim. Umubo ka, umubo. Parang hindi ganon yun. Kunyari, ikaw. Ruby, nahihirapan ka bang huminga? Opo, Dok. Umubo ka. Alam ko na kung anong sakit mo. Ano po, Dok? Inuubo ka. Ay, tama na yan. Eto na po si Mr. Benjamin Lara. Bani, ang kanyang Bani Lara, yes. Project leader siya ng PREGINET, Philippine Research, Education and Government Information Network, Advanced Science and Technology Institute. Ipapaliwanag niya kung ano nga ba itong telemedicine at ano na ang estado nito sa bansa natin. Magandang hapon sa iyo, Bani. Magandang hapon po. Ayun, yun ang tanong. I will shoot the question. Ano tong telemedicine na to at gaano ito ba talagay bago o ito ba'y innovation lang ng isang existing network na ngayon? Kagaya po nabanggit kanina, ginagamit po ito ng mga doktor para sa remote diagnosis. So, really? siguro Totoo yung pala nabanggit yun? nyo na evolution lang siya ng current technology. Tama po yun kasi something as simple as using Skype or yung mga webcam sa Yahoo Messenger para mag-usap ang dalawang doktor o ang doktor at pasyente. Telemedicine na po siya. Siguro ang naiba dito sa ginagawa namin dito sa research network, high definition po yung ginagawa. Para yung inooperahan, hindi na po kasi kaya dun sa Skype or sa Yahoo Messenger yung napakagandang quality resolution. So yun po yung ginagawa dito sa research network. Yun po yung bago. So, meron bang kakailangang gawin na for example, legislation or any policy? Kasi di ba pag naggagamot ka, parang that is a very personal thing for a patient. So, meron ba tayong protocols na sinusunod for telemedicine? Sa protocols, yung sa privacy ng patient, dun sa mga telemedicine na ginagawa namin, laging merong yung tinatawag na VPN, Virtual Private Network. Okay. So it's not really in the World Wide Web or in the talagang total internet nakakakita publicly. Hindi pa naka-encrypt. Private domain to. Ayun. Ano naman ang kaugnayan dito nung institution ninyo, itong PREGINET, itong Philippine Research, Education and Government Information Network? Ano ang ginagawa? Role nitong more or less, yung mga doktor ang ating end user dito sa telemedicine. So kami parang middleman lang kami. Kami yung nagpo-provide ng infrastruktura. Kayo yung dinadaanan. Kami yung dinadaanan. Channel. Para makakuha sila ng malaking bandwidth papunta sa ospital sa Vietnam, sa Korea, sa Japan. So how big is the network for the telemedicine? Right now, yung papalabas ng bansa, well, kumpara sa ibang network sa labas, 155 Mbps yung sa amin. Malaki na yun sa atin pero maliit sa iba. Ayan, so ang talagang recipient pala ng karamihan ng technology nito ay Pilipinas, nandito yung doktor, and then yung pasyente nasa mga ibang bansa. Yung mga hindi na ayaw nang pumunta. But the medical institution has to be a member of the telemedicine network before they can avail of the itong services ng ating. Hindi naman po. Actually, yung isang grupo ng mga Hapon ngayon na nagli-lead dito sa telemedicine, open po sila sa kahit sinong ospital ang mag-join. Basta merong network bandwidth. Ayun, at kaugnay po niyan, makakausap din natin si Dr. Serapin Helbano. Siya naman ay Professor, College of Medicine sa UP Manila. Siya ang chair ng UP Manila Information Technology
Council. Ikaw ang unang magtanong, Ate Ruby, kay Dr. Hilbano. Yes, good afternoon, Dr. Hilvano. Hello, good afternoon, Ruby and Mr. Luba. Sir, ang tanong ko lang po, paano nyo na ngayon ginagamit itong bagong facility natin, or if this is new, sa inyong paggagamot o sa inyong confer sa inyong mga kapwa-doktor regarding a case? Bago lang to. Kasi ang University of the Philippines, Manila, especially sa surgery, nakasama kami sa Medical Working Group Network ng Asian Universities, spearheaded by a surgeon from Kyushu University. Okay. We teleconference each other, lectures and live surgeries being done in one university anywhere in the Asia Pacific region and being beamed to the different member of the network. Okay. And University of the Philippines, Manila is one because as of the present time, meron kami mga infrastruktura na pwede kami makipag-teleconference na. Kailangan din yung mga kable na high speed na pwede mag-transmit na mga high-definition images na binigyan naman kami ng tulong ng Universidad ng Pilipinas na yung sentro, yung system. Mga milyon nito, Ruby. Yes, it's a project. Pati yung one, kailangan din na nakalink kami through the Preginet, which is a network of the government for research and information. And through this medium, recently, dati gamit namin, nagpupunta kami sa ASTI, kasi doon na may fasilidad, yung mga facility na yun. Pero since February last year, doon na kami mismo sa University ng Philippines, Manila, sa campus namin. Okay. Doon na namin tinatanggap yung mga images na malilinaw. Pwede kami makipag-usap sa mga counterpart namin, mga siruhano, habang nag-oopera sila. Nagbibigay kami ng komento paano ginagawa dito sa amin, yung mga pamamaraan na yon. At saka yung mga iba-iba. Minsan 8 universidad na hospital ang kabit-kabit dun sa kwan na yon. Nakikita namin bawat isa sa malaking screen. Okay. So sa ganung pamamaraan, nakikita namin yung mga makabagong pamamaraan, at least sa pagpaninisti sa iba-ibang parte ng katawan. Ayun, kaya nagiging educational. Diba? Mayroong eksaktong kaso ng inooperahan sa ibang bansa. Live yun. Live yun, na mapapanood. Ayun. Pati yung mga maliliit na mga daluyan na mga dugo, nakikita namin. Tapos pamamaraan. Puro makabago to. And bukod doon, sa amin naman doon sa University of the Philippines, Manila, sa PGH, gumagawa naman kami ng pamaraan. Since meron na kami mga facility, infrastructure, nira-rounds namin yung mga pasyente, yung mga nasa ward, tapos yung mga consultants, nasa remote place na pinapakita yung mga kalagayan ng mga pasyente. Then nakikipag-usap kami sa mga residente na tinatrain namin. Ganon din sa operasyon, yung kung ano yung mga nakikita ng mga residente namin na ginagabayan namin para maging mga siruhano, yung mga litrato na nakita nila sa images dun mismo sa operating room, nakikita na din namin sa mga opisina namin. Gina-guide namin sila kung anong dapat putulin, anong iwasan ito. Telementoring, Nelson. Ayun, tama. So you mentor your peer through this facility. Sa UPPJs lang nagagawa ito dahil kami lang ang merong mga infrastruktura na nabigyan. Wala pang iba nakakagawa nito. And yung iba pa, nagagawa namin na may mga proyekto doon sa UP Manila, yung bodyworks na may mga kasamang mga provincial hospitals na pwede sila magkonsulta pero ibang pamamaraan, through Skype sila. Okay. So, sir, napakaganda ho pala talaga nitong technology na to at talagang makakatulong sa inyo. So, siguro minsan mas toro nating pag-usapan ito. Kasi medyo talagang madaming usapin ito. Diba? Kasi marami may ethics, di ba? Meron diyang technology sa mga rehiyon, di ba? Paano ba yung mga barangay health center? Baka naman gustong i-extend yung network na yun later. Okay. Maraming salamat po, Dr. Thank you, Serafin Dr. Hilbano. Hilbano. Ayan. Salamat. Opo.
ng College of Medicine UP Manila. Yes. So Benjamin, yung palang Preginet, yan talagang network. Oo, that is the Ginagamit. infrastructure that's being used for telemedicine. At siguro babantayan natin to, aantabayanan natin yung development dito sa proyektong ito, Kuya Nelson, because I know napakahaba pa ng tatahakin Madami nitong pa. nitong telemedicine dito sa Pilipinas. Thank you so much, Bunny. Thank you very much, Mr. Bani Lara ng Advanced Science and Technology Institute, the project leader of the Philippine Research, Education and Government Information Network or Preginet. Ayan, kauna-una ko pong narinig dito sa Bago Yan, mga bagong teknolohiya sa medisina. Bago yan ah. Pagbabalik natin, ito namang evacuated capsule. Ano kaya ito? Na ituturo sa atin ni Captain Bong Riamon. Diyan lang po kayo, sandali lang.